Malaki ang epekto sa ekonomiya ng bansa ang patuloy na pagkasira ng kalikasan. Isa sa mga inaasahang epekto ng mga pang-aabuso sa kalikasan ay ang mga agarang pagbaha sa kabayanan, lalo na ngayong panahon ng tagulan. At upang pag-usapan natin ang mga issue kaugnay sa kalikasan, nandito po sa PTV News Center si Dr. Angelina Galang, environmentalist ng Green Convergence. Dr., magandang umaga po. Magandang umaga, Audrey at Pia and Vivain. Magandang umaga sa inyong mga taga-kasunod, sumusunod sa inyong programa. Yes, ma'am. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano itong Green Convergence Movement? Okay, it is a coalition of non-governmental organizations and some in the private sector which tries to put together a program for sustainable development. Actually, ang whole name ng Green Convergence ay Green Convergence for Safe Food, Healthy Environment, and Sustainable Economy. We think these are the pillars of sustainable development. At dikit-dikit yan, no? Pag mahusay ang ating kapaligiran, mahusay ang ating mga lupa, tubig, mahusay din ang ating ani, mahusay din ang ating pagkain, at mahusay ang productivity ng mga Filipino, and therefore, mahusay din ang ating ekonomiya. Yes, ma'am. Yes. Nagkakaroon po daw kayo ng parang SONA o State of the Nature Address. Ano po kaya ang nilalaman nito? Alright. Every year, meron tayong ganyan, Green SONA. And we tackle the environment from a certain perspective. This year, ang ating focus ay water. Water as a human right. The United Nations has declared water as a human right. Ibig sabihin, lahat ng tao sa mundo ay kinakailangan merong sapat na tubig, affordable tubig, accessible, madaling makuha, no? And we are going to tackle it by looking at the source, for example, watershed, kung saan natin nakukuha yung ng ating tubig dahil sinisipsip ng gubat ang tubig at nilalabas ito sa mga bukal at nagiging ilog. Itatakal din natin yung Centennial Dam na gustong gawin ng gobyerno para magkaroon ng sapat na tubig ang Metro Manila. Ito ay ibibigay ng MWSS Administrator si Jerry Esquivel. Watersheds naman ay ibibigay ng ating Director for the Forest Management Bureau na si Ricardo Calderon. And then we're going to have Commissioner Lucille Sering to talk about the effect of or the threat of climate change on water in the world and in the Philippines. And we're going to have also speakers from civil society who will talk on the conflicts of land use and water use in the watersheds. So, holistic yung ating yung ating treatment of the issue of water, from supply to accessibility to affordability to regulations and threats. Yes, Doctor. Ito po ba dito sa may State of the Nature Address ay ididetalya yung mga pinsala na nangyari or assessment for the whole year? At kailan po ito magaganap? Ito ay magaganap sa Tuesday, August 6. Registration starts at 8. The program starts at 9 a.m. This is in the Environmental Studies Institute of Miriam College, Katipunan, dito sa inyong station. We expect a lot of civil society, private sector, and government representatives to attend the SONA. This is every year. We hold it around this time, August. We used to hold it sometime near the SONA of the President para in the hope na maririnig niya kami at mai-influence namin yung kanyang SONA. But napakaraming boses at ingay surrounding his SONA, so nag-give up na kami doon. We do it now around this time when people have settled down, election passions have cooled down, but we did submit to the President a position paper on water as a human right. And we hope that he will push a bill
na ginawa nung isang aming consultant, si Attorney Ping Peria, to push this bill on water as a human right in Congress. Yes. So ma'am, bukod po dito sa may bill na ito, sa palagay niyo po ba may mga kakulangan pa yung mga batas natin kaugnay ng pagpoprotekta sa kalikasan? Ang problema ay ang conflicts in the implementation of certain laws. For example, meron tayong law on indigenous peoples, their rights, no, yung IPRA. So, yung mga indigenous peoples na merong ancestral domain certificates, okay, pinapayagan sila na manatili sa mga kanilang ancestral domains na kanilang tinirahan matagal na. Okay, that's one. Ngunit, nagbibigay din ng certificates for agrarian use, no? Yung DAR. At madalas, nag-overlap ang certificate of ancestral domain at yung certificate for agriculture na binibigay naman ng DAR. Nag-overlap din ito sa mga lupa na protected areas. Yung mga lugar na kailangan hindi ginagalaw, kailangan dun lang ay gubat. So, nag-overlap yan at kung madalas pa, yung mga mining licenses. So, dyan ang nagkakagulo dahil ano ang kailangang umibabaw, no? Na titulo. So, kailangan talagang ayusin yan at sana maayos para for the good of all, para mahusay yung kapaligiran, maprotektahan yung kailangang iprotektahan, mabigay yung hustisya para dun sa mga indigenous peoples, yung mga nakatira dun sa taas, at kung paano mariresolve yan, lalo na dun sa issue ng mining. Okay. So ma'am, tinukoy niyo po na ang problema bukod sa mga batas ay yung implementasyon nito. So, dito po ba sa darating na State of the Nature Address, meron po kayong mga inimbitahan ng mga local government units o yung mga, kasi po ang sa implementasyon, ang number one dyan na dapat nagpapatupad, LGUs at saka mga government agencies na may kaugnayan sa ating environment. So, meron po bang mga audience or inimbitahan kayo para dito sa SONA na inyong gagawin? Yes, usually nag-iimbita kami exactly ng mga government officials and representatives para marinig nila ang panig ng civil society. And usually, nandyan ang mga officials ng Department of Environment and Natural Resources. Very cooperative sila. They're very open. We invite the Department of Social Work and Welfare and Social Welfare and Social Services. DepEd, we invite them. And, well, hopefully, pag marinig nila yung perspektibo ng civil society, they will get ideas on how to resolve things. But of course, they know their own capabilities and scope. So it's also important that we hear from them. So this year, meron kaming 3 government officials who will speak, and we will have civil society also as speakers. So, Doctor, ang pag-uusapan dito sa State of the Nature Address ay tungkol sa patubig, hindi po ba? So, ano po ba yung mga major na problema ng ating bansa patungkol dito? The biggest problem is yung pagkakalbo ng ating sapagkat, as we know, the trees absorb the water and they lead the water to aquifers, which will supply the water for our rivers, and dyan natin kinukuha yung tubig, no, for our uses. And naturally, pumapasok dyan yung mga nagsisira ng ating kabundukan, which are mining, logging, illegal logging especially, yung mga development activities, mga resorts, mga subdivisions who build on top of the mountain, and syempre kailangan putulin yung mga puno, no? Yung Centennial Dam, which will
be composed of Laiban Dam and 3 or 4 other dams. Gusto naming makita kung anong epekto niyan talaga, how it will be built. Kasi, of course, well, we have to look at the needs of Metro Manila, no? Dahil dito maraming tao, dito maraming industries, commerce, etc. Pero ano naman ang mangyayari sa mga tao na nakatira doon? Anong mangyayari sa mga ilog na kailangang i-divert, no? Para sa tubig ng dam? Ano mangyayari doon sa coastal ecosystems sa bandang Quezon, Aurora, na kailangan din yung tubig na hindi masyadong alat. So, pwedeng maapekto din yung mga mangroves, coral reefs, and seagrasses doon sa ating Pacific side. And then, ano ang mangyayari sa flooding? Dahil pag nawala na yung gubat, what will be the effect on the ability of our soils to absorb the water? It might result even in flooding, although dams are supposed to regulate water flow and therefore prevent flooding in certain areas. But in other areas naman, baka naman sumama ang pagkabaha. And of course, we know, no, na kuminsan pag masyadong malakas ang ating bagyo, pag umakyat na yung tubig sa dam and they have to release the water right away, nako, malaking pinsala naman yan. Opo. So, kailangan tignan lahat yan, no? Dr. Galang, bilang panghuli na lamang po, ito pong State of the Nature address ninyo ay nakatuon sa gobyerno at concerned agencies. Ano naman po yung magagawa ng isang pangkaraniwang mamamayan upang makatulong sa pangangalaga ng kalikasan? Okay, naku, dami nating magagawa, and by you inviting me, we are trying to increase awareness, no? Marami na ngayong tree planting activities, most private sector groups, schools, marami nang nagtatanim, at marami na ding nakakaalam na hindi lang tanim kung hindi pag-aalaga ng puno. Number 2, sana yung ating mga corporations wag nang magtayo ng kanilang mga resorts and subdivisions sa bundok. Of course, also conserving water. Na lahat tayo pwedeng magawa natin yan. Keep the waterways clean by managing our waste well. Huwag magtapon sa estero, sa ilog. Waste management para paghihiwalay-hiwalay ng basura para yung ating mga dump site ay hindi mapuno, dahil pag napuno ng site, pwede yung gumuho at pwedeng makapinsala. Konektado yan, no? So, and then spreading awareness about the environment. Inimbita niyo ako dito some time ago, no? About genetically modified organisms. So, safe food, choosing safe food is one way. Bakit? Ang safe food means crops or food na hindi ginamitan ng pesticido. Okay. Sapagkat ang pesticido ay nakakasira ng lupa at nawawala yung ability ng lupa to grow nutritious and adequate food, no? So, by choosing organic food, non-genetically modified food, nakakatulong tayo, and that is one of our everyday activities, eating. Okay, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na naibahagi niyo sa amin, Doktora. Okay, Sana po, may I invite sige po, the public? pakiimbitahan po sila doon sa may State of the Nature address. Yes. Again, this is in Miriam College Environmental Institute on Tuesday, August 6th. So if you are interested, please call 920-5093, 920-5093, and just express your interest in coming dahil we have to prepare adequately. Merong lunch and snacks. Pero I hope that's not the principal reason you will come. But you're welcome. Okay, maraming salamat po, Dr. Galang.
At nakapanayan po natin ang isang environmentalist na si Dr. Angelina Galang.